In today's time, people with disabilities are still experiencing improper treatments. But why we are not doing something? Over 15% of the total population on our planet are still experiencing stereotype, social stigma, and discrimination. This advocacy video wants to emphasize the importance of having an inclusive environment and culture for our people with disabilities. Because as individuals, we need to live in a world where peace is visible. We should stop hatred and start redirecting our steps onto something beautiful. This set to figure out the mystery of our improper treatments against them, and set to provide alternatives for us to accept and help them. Nung pinapasok ko siya ng grade 1 ng 7 taon, hindi siya tinanggap ng maestra. Marami siyang reklamo, baka daw budulin laang ng mga kaeskwela. Ngayon napatigil siya, nang pumasok ulit siya, ako'y nakiusap doon sa principal, nagpalit sila ng principal, bagong principal, nakiusap ako sa kanila na kung pwedeng ipasok yung anak kong walang pa at kamay. Kaya niya tinanggap, mag-siyam na taon na grade 1 ng anak ko. Ngayon, nung pumasok na siya, nagtuloy-tuloy na siya. Yun, kung minsan, inaano nila, wala naman sa akin kahit na anong paninira nila sa anak ko, kahit pa kutsyain niya nilang kutsain, wala na akong pakialam sa kalabuhay nila yun eh. Basta ako, pinangangalagaan kong anak ko, araw-araw kong hinahatid, kahit ako'y may trabaho sa bukid, napunta pa ako sa bukid para lang may pagkain din kami, may bukid akong kaunti. Hinahatid ko siya, araw-araw, kaon, hatid, kaon, hatid, kaon. Yun lang ang aking ginagawa araw-araw. Hanggang nag-high school siya, ganun pa rin ang ginagawa ko. Kahit ako'y napunta sa bukid, pagdarating ko dito, galing ako sa bukid, papunta pa ako na school para pakainin ko ang anak ko. Tapos uuwi ako, punta ulit ako ng bukid. Sa mga alas 4, kakaunin ko ulit siya. Yung pabalik-balik, araw-araw na ganun. Tapos nung nag-college siya, ganun din, kasama na niya ako nung nag-college siya. Araw-araw kasama niya ako, 2 taon siya pumasok ng college. Araw-araw kasama niya ako, nagtrabaho ako sa kantin. Kaya yung ginagastos namin, doon ang gagaling sa sweldo ko sa kantin. Ano lang, araw-araw yon. Ako si Peter John Barcelona. Ang mga naging problema ko nung bata pa, napasok ako yung pagsakay sa tricycle dahil hindi ako binubuhat lang ako ng aking nanay, tapos wala masyadong nagpapasakay sa amin sa tricycle dahil mahirap daw yung sakay wheelchair dun sa tricycle dahil daw baka daw masira yung kanilang bubong. Yun ang mga naging hirap na naranasan ko. Tapos yung elementary naman ako, wala pa ako ng wheelchair, binubuhat lang ako ng aking ina. Tapos yung nag-grade 3 lang ako, saka ako nagkameron ng wheelchair. Yun ang mga naging hirap sa aking pag-aaral nung napasok ako. Tapos wala naman gaano nang bubuli sa akin kasi mga naging kaklase ko halos kamag-anak ko na rin. Kaya wala naman masyadong nambuli sa akin. Siguro yung yung umpisa lang dahil hindi agad ako tinanggap nung pagpasok ko sa school kasi baka daw hindi ko daw kayanin. Kaya 9 years old ako nag-start ng pag-aaral. Yun. Tapos yung mga naging nangyari naman sa buhay ko, tinanggap ko na lang na ganito ako, na iniisip ko na lang na hindi ako iba sa kanila, na kung kaya nila, kaya ko rin. Siguro ang may papayo ko lang sa mga bata na nais din na katulad ko na nahihirapang pumasok, pagpatuloy lang nilang pag-aaral nila, huwag silang susuko. Tapos huwag nilang gawing hadlang yung yung kapansanan, at pagpatuloy lang nilang pag-aaral nila. Let us build a society where every individual, regardless of their abilities, feels valued and respected. Craft a culture of belonging wherein no one will experience what Mr. Peter John went through. An educator who opposes someone's education rights,
How ironic and hypocrite. Let us dismantle the barriers of prejudice and create a world where everyone has the opportunity to thrive. Together, we can create a more compassionate and equitable future for all. Clearly, more people like Mr. Barcelona have faced those kinds of issues. So let us champion their rights and dignities and let their voices be heard. We, future educators and city collegians, advocates for the equality of persons with disabilities. Mapapayo ko doon sa may mga anak na may kapansanan, ilabas ninyo at ipakita nyo sa tao na kaya mo rin gawin nila ang hindi mo kayang gawin. Kaya nilang gawin yun kahit anong pwede silang pumasok kung talagang gugustuhin ng magulang na magpapasok ng isang anak na may kapansanan. Yun lang. Sana wag na ninyong itago ang mga anak ninyo na kung kayo man ay may mga anak na may kapansanan na pwedeng mag-aral, pag-aralin ninyo. Bigyan nyo sila ng pagkakataon na makapag-aral. Ako hindi marunong bumasa at sumulat, kaya pinilit kong mag-aral ang anak ko para matuto siyang magbasa. Sumulat, kaya natuto siyang bumasa. Ayan, hanggang ngayon siya, hindi may hanap buhay siya kahit kaunti. Siya ang naghahanap buhay para sa akin. Empowering persons with disabilities is empowering societies. Treat them with dignity and not assume their capabilities, especially limitations. Inclusion matters. It is not a choice but a fundamental human right. Encourage their participation and recognize their independence.